Nandito ako ngayon. Ito ang inyong Kuya Jun. Dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Pero bago yan, shoutout muna natin si Charis Jane Solano, Mafi Santos, Carl Jesse, Josh Basenas, Hermes Dailan, CS Bromeo, Jack Basalio. Sana na-pronounce ko mabuti ang inyong mga pangalan. Anyway, magandang hapon sa inyo. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, itong inyong Kuya Jun, dadalhin ko kayo sa ibang mundo ng aking kwento. Ang kwento ko ngayon ay mula sa seryeng isinulat ko na Kwentong Nanay. Ang kwento ko ay pinamagatang Superwoman si Inay na iginuhit naman ni Gani Madueño. Makikita ninyo ang mga drawing o kaya illustration sa aking likuran. Okay? Simulan na ba natin? Pero bago natin simulan yan, ano muna itong ikukwento ko sa inyo? Bibigyan ko kayo ng hint. Okay? Ito ay, since ito ay kasama sa serye ng Kwentong Nanay, ito ay isang kwento naman nagpapatunay sa atin kung gaano maparaan ang isang ina o ang ating nanay. Tingnan natin kung paano niya ginagawang lahat ng kailangan natin ay ibinibigay sa atin. Okay? Ready na ba kayo makinig? Start na tayo. Ulitin ko ulit, Superwoman si Inay na aking isinulat para sa inyo na iginuhit ni Gani Madueño. Simulan na natin. Magaling yata si Inay. Iyan ang lagi kong ibinibida sa aking mga kalaro. Lagi akong kasama ni Inay tuwing hapon. Naglalakad siya sa buong baryo habang kip-kip niya ako sa isang braso. Isang malaking bayong naman ang bitbit niya sa isang kamay. Narinig niyo ba? Ang sabi niya, magaling daw ang nanay niya. Ating alamin. Alam ko medyo naiinit kayo sa mga bahay ngayon. Ating alamin kung gaano ba kagaling ang kinukwento niya sa kanyang nanay na magaling daw siya. Okay. Kilala si Inay ng mga taga sa amin. Doris! Laging tawag sa kanya ng mga suki niya. Suki? Kilala ang Inay ko dahil marunong daw siyang mag-manicure at pedicure. So alam niyo ba kung ano manicure? Ang manicure ay paglinis sa kuko sa kamay. At ang pedicure naman ay, sige nga, ano? Sa paa. Okay, yung kuko natin sa paa. Pero hindi lang naman doon siya kilala. Dahil sa malaking bayong na dala-dala niya, sari-saring damit at minsan naman ay mga sapatos ang naroon para itinda ni Inay. Aba, hindi lang siya nagmamanicure, hindi lang siya nagpe-pedicure. Nagtitinda rin si Inay. Nagtitinda rin ng inay niya at nakalagay doon sa bayong. Tingnan nga natin. Ano ba yung nasa loob ng bayong at na ititinda na ng kanyang inay? Okay? Pahulugan kung magtinda si Inay. Kaya lagi siyang may dalang makapal na notebook at doon inililista ang mga napagbilhan niya. Aba, inililista sa notebook. So yung mga tinitinda niya, nililista niya sa notebook. Yung mga bumibili sa kanya, siguro, bakit kaya? Tingnan nga natin, bakit niya inililista? Kaya laging maraming pera si Inay dahil hindi siya napapagod sa pagtitinda. Ang galing-galing talaga ni Inay. Pero hindi yun ang pinagtataka ko kay Inay. Tuwing may kailangan kami ng aking kapatid, kapag tinatawag namin siya, bakit kayang-kaya niyang ibigay sa aming lahat ang aming hinihingi? Katulad na lang ng minsang mag-brownout ang buong bayan ng San Gabriel. Napakadilim. At wala pa si Itay. Takot na takot kami at sumisigaw na kami ng ilaw, ilaw. Maya-maya,
Hindi namin namalayan, may dala na siyang kandila. Sa kanya nakuha yun. Samantalang saglit lang naman nawala si inay. Ay, ang galing-galing talaga ni inay. Eh, noong nagkasakit ako, nakatulog ako sa sobrang taas ng aking lagnat. Parang rapido na itinakbo ako ni inay sa ospital. Ang dinig ko na sinabi ng doktor, mabuti na lang daw nadala ka agad ako sa ospital na agapan. Kung hindi, baka may masamang nangyari sa akin. Nangyayari ba sa inyo yun? Nagkasakit kayo tapos isinugod kayo ni inay sa ospital? Ay, superwoman yata si inay. Lumilipad din kaya siya? Ang galing-galing talaga ni inay. O kaya ganun ang ating title, oh. Kaya ganun ang titulo ng ating kwento ay dahil parang superwoman daw ang kanyang nanay. O teka, bago yan. Kausapin muna natin. Kailangan ko lang banggitin si Jairus Ray Rojas, Archie Cordero, Hailey, Ehes Roseren, Angel Jul Castillo. Magandang hapon sa inyo. Sana nag-enjoy din kayo, di ba? Narinig niyo ba kung anong pinukwento ko? Tungkol ito sa ating nanay. Kung ikinukwento ko kung paano siya at kung gaano siya ka-resourceful. Okay? Ngayon, ikinukwento ko ngayon ay kung paano raw siya isinugod sa ospital ng kanyang nanay. Kaya nabanggit niya, naisip niya, ay, sabi niya, superwoman yata si inay. Lumilipad din kaya siya. Ang galing-galing talaga inay, sabi niya, di ba? Minsan naman, nangailangan si Ate Jenny ng kabibe para sa isang project niya sa paaralan. Umiyak na ang kapatid ko dahil baka raw mapagalitan siya ng teacher niya kapag wala siyang makitang kabibe. O ayun, nakikita niyo sa larawan. Umiyak na ang kapatid niya. Paano makakahanap ng kabibe ang ate ko? Wala namang dagat sa amin. O nga, di ba, ang kabibe, sa dagat sila nabubuhay, pero walang dagat. Pero tingnan nga natin kung makakahanap nga ng kabibe ang nanay niya, kailangan daw sa project ng Ate Jenny niya. Dagling kinuha ni inay ang kanyang payong at lumabas ng bahay. Maghahanap nga kaya ng kabibe? Makakahanap ka naman kaya siya? Maghahanap daw siya ng kabibe. May pakpak nga ba siya at nakalilipad para makarating sa dagat? Ang galing-galing talaga ni inay. Napansin ko, kahit ano ang project ng kapatid ko, kapag hindi siya makakita ng mga kailangan niyang gamit, si inay palagi ang nakakahanap. Kagaya ng balat ng itlog, ng mga larawan ng mga hayop, prutas, at kung ano-ano pa na ipinapahanap ng kanyang teacher para daw sa mga album. Ay, ang galing-galing talaga ni inay. Hindi lang yun. Paggising pa lang ni inay sa umaga, magluluto na siya ng almusal para sa amin. Magpapakain ng mga manok at bibi sa bakuran. Magsisiga ng mga basura at mga tuyong dahon sa likod bahay. O nakita niyo ba sa larawan? Oh, ang daming kamay ni inay. Parang marami siyang kamay, di ba? Ang daming nagagawa. Ulitin natin. Magluluto siya ng almusal. Magpapakain pa ng manok at bibi. Tapos, magsisiga ng mga basura at mga tuyong dahon sa likod bahay. Ang dami ginagawa, di ba? Maglalabas si inay, mamamlansya, maglilinis ng bahay. O, pero bago yan, babatiin ko rin kayo ulit. Alam ko, dapat kanina pa ako nagbati, pero kahit uli na, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabasa at pakikinig ng kwento. Di ba? Magluluto si inay ng pananghalian at hapunan. Magmamanicure, magpe-pedicure uli, at magtitinda pa ng mga damit at sapatos. So, paulit-ulit yung trabaho niya. Parang hindi napapagod si inay. Ang galing-galing talaga ni inay. Minsan ay nasirang ang ipinapasadang jeep ni itay. Ala, Doris, sabi ng tatay niya,
kukulangin tayo ng pera. Baka walang baon si Jenny ng 1 linggo at wala tayong ipambayad sa kuryente dahil nasira at nasa talyer ang jeep. Sabi ng tatay niya, sino nga si Jenny? Siya yung ate niya. Wala raw baon. Wala raw baon kasi nasira yung ipinapasadang jeep ng tatay niya. Naku po, ano kayang gagawin ng nanay niya? O kaya ano kayang gagawin nila dahil walang baon ng ate niya, di ba? Alam niyo kung anong sagot ng nanay niya? Ito, akong bahala. Sagot ni inay. Aba, siya raw ang bahala. Tingnan natin. Nakita kong namitas ng mga saging at gulay si inay sa likod bahay at istinakay ang mga iyon sa tricycle. Alam niyo ba yung tricycle? Yun yung sasakyan ngayon. May 4 na gulong. Doon, di ba? Nakikita na kayong tricycle. Kagaya yan ng larawan na nandiyan dyan. No? Nakikita niya, di ba? At ano kayang ginawa ng nanay niya? Sabi niya, isinakay sa tricycle kasama ang napakatabang baboy namin. Aba, tama nga si inay. Nakabayad kami ng kuryente at may baon na si ate para sa buong linggo. Ang dinig ko'y ipinagbili ni inay sa bayan ang mga isinakay niya sa tricycle. Ang galing-galing talaga ni inay. Natin, kailangan wala tayo mamimiss na pahina dahil napakahalaga talaga ng bawat kwento ng isang ina, di ba? Pero, bakit ganoon? Sabi niya ulit, isang araw, biglang tumamlay ang aking inay. Hindi raw siya makabangon. Naku, paano na to? Hindi makabangon ng kanyang nanay. Hindi siya pinagtatrabaho ng aking itay. Si itay ang gumagawa sa mga gawaing bahay at ang inay ko naman ay palaging nakahiga. May sakit ba ang inay ko? Tanong ng isip niya. Oh, teka. Bago yan. Meron muna tayong babatiin. Si Mark Javier, Jaiti Zuniga, Maricar Ruby Jr., Maricar Ruby Jr. Macalde, Jerica Marquita. Magandang hapon. Sana patuloy kayo sa pakikinig sa aking kwento. Magandang hapon sa inyo. Alam ko nasa inyo pala, nasa mga tahanan lang kayo. Nandito na tayo. May sakit daw ang kanyang inay. So ano kayang ginawa niya? Tinanong niya ang kanyang inay kung may sakit nga ba siya. Ang sagot ng kanyang inay, wala akong sakit, anak. Malapit ka nang masundan. Masundan? Malapit na raw akong magkaroon ng isa pang kapatid. Yun ang nasa isip niya. Nagdaan ng ilang araw, unti-unting lumalaki ang tiyan ni inay. Namangha ako sa sinabi sa akin ni inay, narito sa loob ng tiyan ko ang bunsong kapatid mo. Ano mga oras ay lalabas na siya sa akin. Ang aking kapatid, nasa loob ng tiyan ni inay. Yun ang nasa isip niya. At lumalaki raw sa loob ng kanyang tiyan ang aking kapatid. At lalabas daw siya balang araw. Kaya lalaki rin ang tiyan ng aking inay. Ang sabi niya, ganoon din daw kami ni ate. Galing kami sa kanyang tiyan. Ang galing-galing talaga ni inay. Okay. Dumating ang araw, nag-isilang ni inay si bunso. Gabriel ang sabi kong ipapangalan sa kanya. Isinunod ko sa pangalan ng patron namin. Hinaplos ko ang mukha ni Gabriel. Ang cute-cute ng mga mata niya. Napakabango niya at ang pula ng mga labi niya. Ang kinis-kinis ng kanyang balat at napakatangos ng kanyang ilong. Lagi niya akong nginingitian. Nagmana raw siya sa akin, sabi ni inay. Gaya ko raw at ni Ate Jenny ay isa rin itong anghel. Ang galing-galing talaga ni inay. At doon nagtatapos ang ating kwento
ngayong araw na ito na pinamagatang superwoman si Inay. O, naniniwala na ba kayo na talagang superwoman si Inay? Ang dami niyang naibibigay sa atin, di ba? Lahat ng pangangailangan natin ay kaya niyang ibigay. Kaya, anong sasabihin natin sa ating inay pagkatapos kong ikwento ang superwoman si inay? Lagi nating sasabihin na mahal natin si mami o si inay. Kasi lahat ng mga pangangailangan natin, lagi siyang umaharap. Lahat ng mga kailangan natin, nakita nyo, di ba? Ang ate Jenny niya, yung mga project niya, yung album, siya, kasama natin siya sa paghahanap, nagkaroon ng brownout. Tapos, siya rin ang nakahanap ng kandila. Tapos, yung kailangan niya dun sa, kailangan niya para na assignment niya para sa teacher na ibibigay niya sa paaralan na kailangan daw, sabi ng teacher niya, kabibi, biruin mo, nakahanap si inay. Di ba? Lagi, hindi niyo ba napapansin? Ang mga nanay natin, maparaan sila at o kaya resourceful. Kaya hanggang sumuli, magkita tayo uli. Itong inyong Kuya Jun, laging magbasa upang tumalino. Maraming salamat sa inyo. At sana huwag kayong mainip, lagi kayong magbasa.